Hello guys! Hello mga Kapadadson Vlogs! Another day is another vlogs. Tara, samahan niyo ako guys sa ating pupuntahan sa araw na ito ay isa sa mga museum dito sa Surigao City kung saan ay ipapakita ko kung ano yung mga naganap o nangyayari sa Surigao City sa panahon ng World War II. At ito yung Punta Pilar ng Barangay Punta Pilar, Surigao City. At ito yung kanilang museum na tinatawag nila The Battle of Street ng Surigao City. So sa panahon na ito, noong October 1944, ay naganap nga dito yung digmaan mismo sa Surigao City. Sinakop tayo o sa labanan ng mga Japanese ay dito pala nangyayari sa lugar na ito. So itong museum na ito, nandito yung mga alaala o mga kagamitan at na magbibigay sa atin ng ganito pala yung nangyari o meron palang ganitong nangyari sa Surigao City. Ang ganda lang at bagong bukas lang nga ito dahil nagkaroon nga ito ng temporaryong pagsara dahil sa kailangan pang ayusin mula nung nangyari ang kasagsagan ng bagyo. So ngayon bukas na sa mga Surigao nun dyan, sa mga kasama natin na mga Surigao nun, nautunta mabisita ninyo o mapuntahan nyo ang lugar na ito, itong museum na ito na sa Barangay Pilar lang, at meron silang entrance o meron silang binigay na 25 pesos lamang lang naman para ma-maintain ang kalinisan, ang kagandahan nitong loob ng museum na to para sa mga ipapaalala sa atin lagi na mayroong naganap na digmaan sa ating lugar. So dito kapag tinitingnan mo to, kapag lagi mong iisipin o kapag naisip mo, kapag nakita mo ito, ganito pala talaga ang mga nangyayari, no? Ang daming warship, ang daming mga pandaigdigang ginagamit nila. May mga helicopter, may mga may mga tangke, may mga warship. Meron din mga kung sino pang mga general o mga tumulong din sa atin. So dito sa World War na to, ipinapaalala sa atin na may naganap na malaking digmaan. Ito nga yung timeline ng mga Battle of Street ng Surigao City. At dito natin mababasa kung talaga mahilig tayo sa history patungkol sa Battle of tinatawag din itong Battle of Leyte Gulf na kasi 4 na pagkakataon na lugar ang may nangyaring labanan. At ito hindi lang sa Surigao na naganap, meron din sa Leyte. Yun nga ay marami-rami na rin ang pumunta dito dahil binuksan na nga ito at meron tayong kasabayan din na galing din sa ibang lugar ay talagang tumawid pa para makita nila at masaksihan nila na ang mga kagamitan o yung history ng paano ang digmaan na nangyayari. Dito may kasama ko na taga Manila o bisita ko, dinala ko lang dito para rin malaman din nila na may ganun pala sa Surigao City. Kayong mga taga Surigao City, mga kababayan ko na taga Surigao, alam nyo ba na mayroong ganitong pangyayari sa ating lugar mismo? So sa mga hindi pa nakapunta, kahit mag-tricycle lang kayo kung wala kayong sasakyan o kaya magmotor o magpahatid kayo sa Barangay Pilar, away from lang to ng Surigao City mismo, hindi ganun kalayuan. Siguro mga 20 minutes or 15 minutes marating nyo na itong lugar na ito, itong museum na to. At hindi lang sa museum kayo makita nyo kung anong meron doon, kundi sa labas makikita nyo rin kung gaano kaganda ang museum na ito ng Surigao. Itong Battle of Street nga na museum ay isang paalala lang o nagpapaalala sa atin na may mga nagaganap sa Surigao City. So ito ay isang mga replika or yung mga ginawa talaga nila, kinukulikta nila
At yun pala yung hitsura siguro ng mga panahon na yun. Siguro talaga pinag-aralan nila maigi kung ano yung mga pwede nilang ilagay dito para meron silang visual na makikita natin na kung gaano katotoo yung mga pangyayari. So paglabas natin dito, bungad na bungad natin yung malawak na karagatan. Diyan mismo naglabanan. At gabi, ang ganda, malamig, hangin, presko talaga ang lugar na ito. At ito talagang pinapaganda lalo ng ating gobyerno o ng government of ng mga NGO ba tawag noon? O LGU. Ayan, pinaganda, nilalagyan ng memorial ang sa mga tumulong dito sa labanan. Kumbaga binigyan din sila ng honor na makilala sila sa buong Surigao o sa buong bansa na mayroong naganap na ganito. Ang ganda lang guys dito guys, magpahangin kayo kasamang pamilya. Kapag kung gusto niyo pumunta ng dagat, bumaba lang kayo dyan dahil meron namang daanan pababa sa dagat mismo. Kasi meron akong video na yung kasama ko ng taga Manila nga yung dalawa ay bumaba. Ayan, yung aking kasama o aking kaibigan, pumunta sila dito sa Surigao mismo. Kaya ko sila dinala, ini-introduce ko na meron ngang museum ang Surigao na magpapaalala kung ano nangyari at anong meron sa Surigao City. So dito, ilang beses na rin ako nakapunta dito ay talagang nakita ko na malaki ng improvement ng Surigao pagdating sa ganitong paglagay ng mga museum. So sa baba makikita mo yung mga pangalan, kung ano yung mga pangalan dyan na nakipagdigmaan, sumuporta sa digmaang ito. Ganito kalawak ang Pacific Oceans is nasa harapan natin makikita. Kaya siguro pag napuntahan nyo ito, masasabi mo talaga na maaari nga dito tumayo o dito talaga nagsidatingan yung mga sumuporta para labanan yung mga kung sino man ang kanilang kaaway. So masyado mahangin ngayon kasi nasa taas tayo, sa baba naman idagat, pwede tayo maligo dyan. Walang bayad. Pero siyempre ingat lang kasi medyo maalon-alon. Walang halos katao-tao. So yung kasama ko na aliw, gusto rin bumaba kasi gusto nila maramdaman yung dagat, yung hangin, yung kung anong meron. So ako rin naman dahil nakita ko nga kung gaano kalawak itong karagatan at yung mga kasamahan ko ay sila mismo kumukuha ng mga videos, pictures. Ako naman dahil taga Surigao lang din naman ako ay hinayaan ko lang muna sila. At ako nag-enjoy din ako mag-picture-picture, magbablog-vlog. Hindi ko rin kasi masabi kung ano talaga yung tunay na history. Pwede nyo rin yan i-search The Battle of Strait Surigao City. Meron mga nakalagay doon ng mga pangalan, mga kung ano yung kailan o anong taon na nangyari. Ang pagkano dito is October 23 hanggang 26 ang labanan dito sa Surigao mismo. So bumaba na yung kasama ko papunta ng dagat. So subukan din natin baba para makita din natin kung anong meron sa pinakamababa sa baba. So malawak na buhangin, pinong-pino, pero hindi ganun kaputi. Pero pwedeng-pwede na talaga liguan kasi malinis at hindi crowded. At wala pang mga taong naliligo o sumubok maligo dito. Kayo lang talaga. So ganun, katindi ang museum ng Surigao na talagang pinunduhan at pinaganda at higit sa lahat nag-maintain sila sa kalinisan, sa kagandahan. Ayan. Kaya please, ang 25 pesos ay okay lang talaga yan para kahit paano ma-maintain itong lugar na ito. Lalong-lalo na sa CR, sa loob. Kaya sana marami pa tayong mga kababayan na taga Surigao na ating hikayating pumunta at
suportahan natin ang ating museum. So sana nga ating mga kababayan, kung pwede lang, bisitahin nyo paminsan-minsan itong ating museum na pwede natin pagmamalaki sa ibang kababayan natin. Dito, masaya naman ako dahil may dalawang ng tao o may taga Maynila ay nakarating din dito sa ating museum. At yun po ay yun yung kaya ko pang ipagmamalaki sa kanila na itong Surigao City ay hindi katakutan na lugar. Itong Surigao City ay peaceful, kahit maliit lang, pero super ganda. Katulad nito, kayo lang ang maliligo, kayo lang tao, hindi crowded. Kaya kahit anong gawin nyo, masaya dito. Dahil yung dagat ay malinis yan, kaso nga lang dahil may parating na bagyo tong time na to, kaya ganito yung itsura ng dagat. Yung buhangin namang pinong-pino rin yan. Pwede kayo maglakad na walang tsinelas. So yun lang mga kababayan ko. Ayan, please support sa my YouTube channel na Padajon Vlogs. Ayan, share, mag-comment, at please i-share nyo itong video na to para malaman ng ating mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye-bye.